Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang iabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay boast. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter, kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang higit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di ka mag-iwas, dog, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man walang katulad, laging on point, parang sa Manilang lakad. Crossfire, deal sniper. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game kami ang hari. Big Man, di mo kaya tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossin. Big Man, mukha yang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Okay, hello po sa inyo lahat. Magandang hapon mga ka-airsoft kong minamahal na palagi sumusuporta, palagi nandyan, nanonood sa atin, nagbibigay ng mga kasagutan, nagbibigay ng mga tanong, mga ka-airsoft natin na sumusuporta sa pang-araw-araw natin na ginagawang review and unbox dito sa Big Man Shop. Okay mga ka-airsoft, ngayon po, review and unbox tayo ng unit na ni-request ng ating ka-airsoft from Dumaguete, si LJ Jimenez. Hello po Sir LJ Jimenez from Dumaguete City. Okay then, hello pa rin kay Sir Mike Pascual of Roja City, Capiz.
nagkataon to. Pero naulit na naman. The 1911 versus the 2011. Salpukan, digmaan ng magkapamilya. The 1911 versus the 2011. Huwag na natin patagalin. Dire-diretso na shot na natin, no? Yung mga gusto magpa-shoutout, shoutout ko kayo mga bossing, no? Na type lang on the comment section. Sabi ni Alan Villaris, gandang gabi, Sir Bigman, share done. Gandang gabi? Hello, nasang planeta ka ba, kapatid na Alan? Hindi pa gabi. Ano ba yung copy-paste? Check mo nga. Ano ba yung message mo? AI ka ba? AI ka ba? Copy-paste po siya. Gandang gabi sabi niya. Hapon pa lang po. Actually, wala pa nga yata alas 5 eh. Grabe. Gandang gabi na agad ah. Anyway, no, dire-diretso po tayo. Sabi ko nga sa inyo, 1911 versus the 2011. Yun. Kitang-kita agad, di ba? Kitang-kita agad ang difference. Pero kitang-kita nyo rin yung pagkakatulad ng dalawa. Okay? Nagsimula ang lahat sa 1911. Walang 2011 kung walang 1911. 1911 nakasulat sa history yan. Okay? Ang 2011 is reborn, remake ng 1911. Makikita ninyo, simulan na natin, ang 1911 kilala sa pagkakaroon ng hammer. Ang 1911 kilala sa pagkakaroon ng beaver. 'Di ba? Ang 1911 kilala sa pagkakaroon ng perfect squala. Ang 1911 kilala sa pagiging matinding unit sa mundo ng barel. Sabi ko nga, nagpasimula lahat 1911, so nanggaling sa 1911 ang lahat. Yung modern na version ng 1911 is a 2011. Ayan. Isa-isahin natin mga karsa pa. This is a 1911 and this is a 2011. Magkamukha naman. Makikita nyo. Ano yung pinagkaiba nila? Number 1, ang pinagkaiba nila is, tignan ko muna kung kaya nyong ano, no? This is a classic and this is a modern, ha? Sige, hindi ko na papatagalin. Ayan, ha? Unang-una, simulan natin the magazine. Ang 1911, meron siyang single stock magazine. Manipis lang. Single stock. While the 2011, meron siyang tinatawag na high kappa magazine. Makapal. Kapal. Diba? Yan ang 2011. Ang 1911, manipis. Okay? Single stock, dual stock. Okay. Tapos tayo sa magazine. Doon tayo sa mismong unit. Ang 2011, kung makikita ninyo, merong rail sa baba, merong rail sa ilalim. Ayan, no? Rail for the upgrades like upgrades of flashlight, laser pointer, scope mount, etc. Okay? May rail. While the 1911, wala siyang rail. Ayan, ha? Look at the front sight. Ang 1911 conventional fixed iron sight, while the 2011 is removable, detachable, optic sight. Look at the rear sight. Ang 1911 meron siyang fixed. Fix, ha? Hindi naaalis, hindi na-adjust, hindi naaalis, hindi napapalitan. Okay? While the 2011, meron siyang adjustable, removable, detachable na rear optic sight. Front and rear are both optic. While the 1911 front on rear
are both fixed. Okay? Yan. Isa sa pinagkaiba yan, ha? Ngayon, kung maobserbahan din ninyo, ang 2011, meron siyang magwell. Ang 1911, walang magwell. Okay? Kung tawagin ito magwell, embudo. Na normally, effective ang magwell pag yung unit mo pinangko-compete mo. Embudo yan para sa pag ano yun pagsuksok mo ng magazine. Kahit hindi mo ganong maisentro, papasok at papasok, dudulas kasi merong embudo. While that 1911, yung wala yan. Ang tanong, pwede ba lagyan? Pwede na mo-modified naman na ito-torno naman. Pero, kung ito mismo ang ilalagay mo rito, hindi pwede. Kasi, mataba ang 2011, while the 1911 slim type. Okay? Both of this unit are caliber 45 pagdating sa tunay. Okay? Pero both of this unit ay mayroong kakaibang advantage and disadvantage. Unahin natin si 1911. Si 1911, oo, kilala. FPJ, ang probinsyano. Kilala sa pagiging malakas. Kilala caliber 45 Sa caliber 45, sa totoo pag nabaril ka, mahihiya kang bumangon. Okay? Sa lakas niya, iba ang knocking power ng caliber 45. Hindi ka talaga babangon dahil hindi mo kayang bumangon. Di ba? Iba ang knocking power ng 2011. Okay? Ay, ng caliber 45. Sorry. Okay? Ngayon, itong unit na hawak natin is an airsoft. So, ganun din siya. Ibig sabihin, kung ang 1911 halimaw pagdating sa totoong baril, syempre, dapat pagdating sa airsoft, halimaw rin siya. Diba? Napakapangit na pangyayari na ang lakas-lakas niya pagdating sa tunay, pagdating sa airsoft, siya yung pinakamahina. Hindi pwedeng ganun. Tandaan ninyo, ang airsoft is the highest replica ng tunay. Kaya kailangan, hanggat maaari, yung airsoft na ginagamit mo is quality para masabi mo na yung ginagamit mong airsoft is the high-end replica ng tunay. Okay? I'm not saying na dapat ang unit mo high-end, ha? Ang sinasabi ko lang, na pag ang unit mo quality, hindi pipitsugin, hindi China, hindi tagli 5,000, yung unit mo, masasabi mo na high-end replica ng tunay. Kung yung unit mo China, hindi upgraded, hindi quality, wag mong i-claim ng gamit mo is the high-end replica of a real firearm. Okay? Wag mong i-claim kasi nakakahiya ka lang. Pag claim mo na yung unit mo is the high-end replica of tunay, samantalang yung unit mo hindi mo naman pwedeng i-compare or hindi naman niya kayang tumindig dun sa mga quality unit. Kung yung unit mo China, kung yung unit mo kumakalog, hindi naka-upgrade, hindi niya kaya talagang tumindig. Okay? Ngayon, mabalik tayo sa 1911, no? The 1911 is a legendary model of a pistol. Actually, ang 1911 may binabagayan. Kung mapapansin nyo, nitong mga nakaraan, meron tayong mga ka-airsoft na talagang 1911 lover. Naglalabasan sila, no? So, naglalabasan sila, nag-avail sila ng 1911. It is because yun ang natitipuhan nila. Yun ang gusto ng mata nila, yun ang gusto ng panlasa nila, yun ang hinahanap ng palad nila. Okay? So, that is the 1911. Okay? Yung 1911 natin ngayon, unit natin ka-airsoft, LJ Jimenez of Dumaguete City. Hello, Sir LJ! Okay, so diretso tayo, no? Na-review na natin. So, demo and test fire tayo ng unit natin ka-airsoft. Okay? So, number 1. Sabi ko nga sa inyo, itong unit na to is a quality unit. Oh, by the way, no? The 1911 G.I. Joe Customized Edition. Okay, this is a G.I. Joe unit, customized edition. Customized siya.
kung makikita nyo parang marami siyang gasgas. Hindi gasgas yan ha. Yan talaga ang design niya. Hindi sinadyang gasgasin yan mga ka-airsoft, no? Look, medyo ko, bigyan mga ng konting montage sa tatlong camera natin para makita nila, ma-appreciate nila. Hindi gasgas yan ha mga ka-airsoft ha. Yan talaga ang design yan. Yan talaga ang finish ng paint niya. Oh. Ayan, kita niya? Okay. Yan ang 1911. Okay? Nakita niyo, ang ganda, no? Customize yan. Okay? Ito, unit sa ating airsoft Sir LJ. Hindi pa naman kakandaan ni Sir LJ. Nagulat ako bakit ganitong gusto niya. Gusto niya magsimulang mag-collect ng airsoft. Meron na rin siyang classic na Beretta. Meron na rin siyang classic na Sig Sauer. 1911 siya ngayon. Gusto niya yung classic na medyo above doon sa ibang classic, no? So this is a full metal mula ulo hanggang baba with a wooden grip. Yung grip niyan normally hard polymer or ABS plastic, pero this one is a real wood grip. Okay? Kaya makikita nyo may nakatatak na US. Kabilaan US. Okay? Ngayon, doon sa unit is a fully licensed unit by the Cybergun Industries. Okay, Cybergun Industries is a high-end maker of airsoft. Yan, Cybergun. Ngayon, ang Cybergun kasi, way back nagkaroon ng collaboration yan with the WE. Pero this one is not a collaboration unit. This is a purely Cybergun Industries unit. Okay? So, full metal mula ulo hanggang baba, naka-upgrade, naka-fine tuning, naka-trigger job, pero hindi siya naka-fix outer barrel. Hindi pa naka-fix outer barrel to. Kasi bakit? Bakit hindi naka-fix outer barrel? Kasi this is a classic unit. Pag pinakialaman natin yung fix outer barrel nito, hindi na siya magiging all original classic. Meron na nabago, may na modified na. Okay? Not unless i-request ng bossing natin na, big man, i-fix outer barrel mo na yung unit ko. That's the only time tayo kikilos para i-fix outer barrel to. Pero kung hindi naman nire-request, hindi natin i-fix outer barrel kasi we want to maintain yung pagiging original ng unit. Okay? Number 1, ang upgrade nito, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, big bore nozzle, at saka hop-up rubber. Ang upgrade niya, 5. Okay? 5 yan, matitinding upgrade yan. Big bore nozzle, ayan, no, kulay pula. Ayan, nakikita nyo ha. Big bore nozzle, hammer protection pad, tsaka hop-up rubber. Reaper type hop-up rubber. Ganon kalupit, ganon kaganda tong unit na to. Kahit sabihin mong plain and ordinary, actually hindi siya plain and ordinary. Kasi customized unit siya, no? Napakaganda, napakasarap, talaga mag-e-enjoy yung gagamit. Okay? So, number 1, kailangan pa rin silicone oil. Huwag papabayaan kasi pag pinabayaan, mabilis ang wear and tear ng unit, mabilis siyang masisira. Press the valve, output valve, then spray. Then, dito sa ilalim, spray pa rin. Wag ninyong kakalimutan na mag-silicone oil, okay? Ang silbi ng silicone oil is when the surface ay nabasa, sa tuwing nababasa yung surface, nag-iiwan yan ng Beratin film on the surface. Ganon din sa other surface, nag-iiwan ng Beratin film. Ngayon, yung dalawang surface na nalagyan ng silicone oil, once na nagkaskasan yan, without the presence of the silicone oil, mauupod yung bakal. Okay? Pero with the presence of the silicone oil, once na nag-iskisan yan, yung thin film na nakalatag dyan, nag-activate. Both sides may thin film, kahit magkaskasan, walang wear and tear, walang friction na magaganap kasi merong naiiwan na very thin film that we cannot see by our naked eye doon sa dalawang surface. Yun yung nagbibigay ng protection. Okay? Ngayon, yung unit kunin natin, kasal natin, ilock manually, sprayan sa slide stopper, sprayan sa nozzle. O yun. Then release, hatak, then rest. Okay? Meron siyang beaver tail, kailangan mape-press mo. Meron siyang hammer, meron din siyang safe. Ayan, no? Sa safe. O.
Pag naka-safe, kahit anong gawin mo, hindi yan puputok. Pag in-unsafe mo na, puputok na. Okay? Ngayon, kuha tayo ng gas. Ang ginagamit dito is a green gas 12 kg. Hindi siya pwede sa 14, hindi rin siya pwede sa 12 kg. Kailangan sa, hindi siya pwede sa 14 kg, kailangan lamang ay 12 kg. Okay? Ngayon, upside down, then press down, then fire. 1, 2. 2 seconds lang. Di ba? Kasi bakit 2 seconds lang, big man? Kasi po yung unit na nakikita nyo ngayon is an upgraded unit. This is not a ordinary, this is not a budget meal, this is not a pipitsugin unit. This is an upgraded unit. Okay? Kaya 2 seconds lang kasi upgraded unit. Ngayon, hatakin natin pababa ito. While habang hinahatak mo, just make sure na hindi mo siya mabibitawan. Okay? Pag lagi mong nabibitawan yan, pwedeng mabasag yung maglip. Pag nabasag yung maglip, magpapalit ka na ng magazine. Kasi walang nabibiling maglip lang. Ang maglip is the one responsible to hold the BBs. Ganyan ang itsura niyan. Ngayon, pag nabasag yung other side or this side, nabasag, yung BBs mo, tatalsik na, lalabas na. Hindi mo na magagamit yung unit. Okay? Responsible ang maglip to hold the BBs inside. Kaya ingatan natin yung maglip. Okay? So, magre-reload na tayo. With the help of our reloader, mapapadali yung buhay natin, ay mapapadali yung paglalaro natin. Hatakin pababa, okay? Then place your other thumb here, all the way, hatak-hatak, then is side natin, okay. Dito ilalagay yung bala, okay? Up, ayan. I-tilt natin ng konti, then pump lang. Slowly but surely, pump lang po tayo, okay? Hindi na natin gano'ng pupunuin yung unit. Maximum rounds is 15 rounds. Pero ang allowed lamang is, siguro pwede na yung 13, ganon, 12, basta mga ganon lang, no? Kasi 1911 to, single stock to. Pag high ka pa, 27 na maximum, okay? Look, video to. Go. Okay, mga ka-airsoft, unit natin ka-airsoft, LJ Jimenez of Dumaguete, the 1911 G.I. Joe Customized Edition. Napakaganda, napakalupit. Classic unit, talagang gugustuhin ng kahit sino. Firing. Open slide, kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Kita nyo? Nakita nyo yung putok? Bakit ganun kalakas? Bakit matinding mag-recoil? Kasi naka-upgrade na, naka-big bore nozzle pa. Yung big bore nozzle pa, hindi lang basta big bore nozzle. Naka-enhance big bore nozzle. Unit natin ka-airsoft. Ready for packing and ready for shipping. Okay, so yung unit, syempre, mayroon pang tirang gas. Just make sure na pag hindi mo gagamitin na matagal, pasingawin mo yung gas. Dapat wala rin nakababad na bala para hindi manghina yung spring. Okay? Pasingawin. Dami pang laman, grabe, no? Napakatipid talaga pag yung unit upgraded. Unit Sir LJ Jimenez. Okay, sabi ni Sir Polo Rodney, good day, sir. How's it going? Hope everything is okay. Nice unit, General Patton's sidearm legendary 1911 warfare pistol. Grabe to si Sir Polo. Talagang ang dami niyang stock knowledge, no? Talagang kumbaga alam niya yung ganito. Ang dami natin nakukuha sa ka-airsoft natin na from Alaska ka-airsoft,
friend, advisor, lahat, no? Maraming salamat sa pagsuporta mo sa amin sa Bigman. Napakaliit lang namin na mga nilalang para suportahan ng isang taong tulad mo na puno ng kaalaman pagdating sa baril, no? Nakakatuwa, meron tayong mga ganyan na ka-airsoft na nagbibigay ng mga inputs, no, regarding on ganito, on ganun, di ba? Maraming salamat sa iyo, bossing. Maraming salamat sa iyo, sir. Okay, next unit natin. Unit natin ka-airsoft. Si Sir Mike Pascual of Roja City, Capiz. Okay, unit niya is the 2011, the Godfather 6.0. Grabe. From 80 pieces, ang natitira na lang is 25 pieces. Kinuha ni Mayor yung 12 pieces. Kinuha kagabi yung... Grabe. Wala na yatang 10 ang hawak ko nito. Hindi ko na na-post, no? Dahil nagsipagkuha na sila. This is the Godfather 6.0. And what is good and special about this unit? Kanina nakita nyo naman, pinagbangga natin, pagkakaiba niya sa 1911 and this is a 2011. What is good and special about this unit? Sabi the Godfather, malakas siya. Diba? Kumbaga, hindi ka iiwang buhay niya. Hindi ka titirahan ng buhay. Kumbaga sa tunay. Dahil the Godfather siya, talagang inabot natin yung lakas niya. Okay? Alam nyo ba na ang Godfather na mga ina-upgrade natin ay nagre-range ng 450 to 470 FPS. Ganon kalakas ang mga The Godfather na upgraded. Okay? Marami tayong iba't ibang klase ng Godfather na upgrade. Meron tayong tinatawag na Meron tayong tinatawag na modified. Meron tayong tinatawag na semi-upgrade. Meron tayong tinatawag na upgraded. At meron tayong tinatawag na full upgraded. Yan ang mga category natin. Okay? Merong modified, merong semi-upgraded, merong upgraded, at saka merong full upgraded. Okay? Itong nandito sa ating harapan ngayon is a semi-upgraded lang. Semi-upgraded lang to, pero talaga naman 450 to 470 FPS. Actually, na-ikrono ko na ng maraming beses na yan. No? Hindi lang ako makakapag-chrono ngayon. Pasensya na po kasi yung chrono natin is lobat na. Bibili pa ako ng battery sa Alpha Mart or 7-Eleven. Ang battery kasi ng chrono natin is a AAA. So, ang kailangan kong AAA battery is 5 pieces. Ayaw ko kasi bumibili sa mga tinda-tindahan, yung mga China, yung mga Tiger, yung mga ganun. Kailangan na ginagamit natin battery is yung mga true rated battery like Energizer, 'di ba? Like yung original na Everready kasi may mga fake na niyan. So pag gumamit tayo nun, bukod sa sandali lang ang buhay niya, yung accuracy ng FPS hindi natin makukuha, hindi natin ma-achieve. Kaya gumagamit tayo ng mga original battery. Pasensyahan nyo na, hindi ako makapag-chrono ngayon, pero I'm 99.9% sure regarding on our dun sa trabaho namin, no? Na pag-upgrade. Okay? So this is a 2011. Na-discuss ko na what is good and special about this. Out of the box, naka-upgrade na rin. Optic front, optic rear, naka-magwell. Out of the box. Ano yung mga in-upgrade mo, big man? Sa mga unit. Sabi ko nga sa inyo, meron tayong modified, meron tayong semi-upgrade, meron tayong upgraded, and meron tayong full upgrade. This unit is a
semi-upgraded unit lang. Okay? Kasa natin. I-lock natin manually. Pakita ko sa inyo. Kung makikita nyo, this unit, hindi pa siya naka-fix outer barrel. May ipapakita ko sa inyo. A 7-year-old unit. Ito yung isa sa mga kauna-unahang Godfather 6.0 na meron ako, na nagkaroon ako. Okay? This is a 7-year-old unit kasa i-lock manually. Hindi ito tatagal ng 7-year-old kung hindi naka-upgrade to. Naka-fix outer barrel. Kita nyo, puro gas-gas na. Matanda na talaga yung unit na yan. Pero gumagana yan, ha. Ayan, naka-fix. Ayan, makikita nyo, ha. Ayan. Hindi kumakalog ang barrel. Pero ito, mapapansin ninyo, ayan, ito kumakalog, ayan, kasi hindi pa siya naka-fix outer barrel. Semi-upgrade lang kasi ito. Lumalabas ang fix outer barrel natin sa upgraded. Pag sinabing upgraded unit, naka-fix outer barrel na yon. Pero hindi pa siya yung full upgraded. Okay? Ayan. So, itong unit na to is an full upgraded unit. Ang upgrade dito, akin to ito yung sa kay Airsoft natin. Ito akin to. Kaya luma na siya. Ang upgrade dito, fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, big bore nozzle enhance, half up rubber, at saka half up chamber. Yun ang upgrade nito. 7. Napakatindi nito. Ano pa, half up chamber and 8 pala. Tight barrel. Okay, no? Yun ang upgrade nito. Kaya napakalupit itong unit na to. FPS, ito, hindi sa pagbibiro, hindi sa pagyayabang. This is a 530 FPS pistol. 530 FPS nito. Okay? So, ito, 450 to 470 lang. Okay na rin yun. Malakas na rin yun. Iniyabang ko lang sa inyo yung isa sa mga pinakaluma kong pistol. Okay? Ayan. So, yun nga, tulad ng sabi ko sa inyo, sarap ng unit na yan. Okay? So, ito na. Hindi pa to naka-upgrade ng upgrade talaga. Semi-upgrade lang to. Kaya, ayun, hindi siya naka-fix outer barrel. Pero, naka-fine tuning, naka-trigger job na rin siya, naka-hammer protection pad, at saka naka-big bore nozzle. Yan ang upgrade niyan. Okay, ulit. Fine tuning, trigger job, hammer protection pad, big bore nozzle. Hindi pa siya naka-half up chamber, hindi pa siya naka-half up rubber, hindi pa siya naka-inner barrel. Magkaiba yung upgrade nung kanina at saka to. At hindi pa to naka-fix outer barrel. Okay? So, okay lang naman kung ganun. Pero kung sakasakali na i-request nung kay Airsoft natin na i-fix outer barrel, libre lang naman yun. Dito sa Big Man, kung yung unit mo, gusto mo ipa-fix outer barrel, makipag-usap ka lang, no? Kasi may mga unit na pwede kong ibigay na free yung conversion or yung modification ng fix outer barrel na ginagawa namin. Merong mga unit na hindi talaga. Kasi may mga unit na kailangan isang buong kit ang kailangan mong ilagay para ma-fix outer barrel mo. Pero merong mga unit na kaya naming gawan ng paraan. Kaya makipag-usap ka, no? Kung sa amin mo binili yung unit mo, free lang yon yung fix outer barrel. Ngayon, kung hindi naman sa amin bumili, pwede pa rin. Pwede mo pa rin ipa-fix outer barrel sa amin, pero babayad ka nga lang, no? Doon sa gagawin natin. Siyempre, binabayaran natin yung gunsmith, di ba? Hindi naman natin pwedeng burautin yung mga tumutulong sa atin, di ba? Yung mga gumagawa sa atin, hindi naman pwedeng hingi tayo ng hingi ng discount. Kung i-discount nila tayo, maganda. Kung hindi, pasensya, di ba? Kasi syempre may mga pinapakain din yan, may mga pansariling gastos din yung mga tao na yan, kaya hindi tayo marunong mamburaot, okay?
babayad tayo ng tama. Yun. Okay, so this is the unit ng ating ka-airsoft, Mike Pascual of Rojas City, Capiz. Sa ating review and unbox ng kanyang unit. So, the 2011, number 1, kuha tayo ng silicone oil, press the valve, then spray. Okay, then after that, ilalim. Then, kasa yung unit, ilock manually, spray. Then, spray. Hatak, rest. Okay. This is a 2025 model of a unit. Ibig sabihin, ginawa to ngayong 2025. Nagkataon na 2026 na inabutan. Okay? Itong unit na 2025 is capable na, actually ganito kung yung unit niya is 2025 ginawa, capable na siya of 12 kg and 14 kg as claimed by the maker. Ngayon, kung yung unit ninyo is tulad nitong unit ko na 7 years ago, hindi siya capable of a 14 kg, 12 kg lang. Okay? Ganito. Kahit capable siya ng 14 kg, isasuggest ko sa inyo, mag 12 kg lang kayo. Kasi sa 12 kg pa lang, solve ka na sa lakas niya. Hindi mo na siya kinakailangan lagyan ng 14 kg, para ma-solve ka. Sa 12 pa lang, solve ka na. Okay? Bakit ayaw mong pagamitan ng 14 kg? Ayaw ko sa inyo pagamitan ng 14 kg kasi ayaw ko kayong mapapahamak. Pag ginamitan mo ng 14 kg, sa 12 kg pa lang, ang lakas na niya, gagamit ka pa ng 14, so sobra yung lakas niya. Baka eventually may lead into a distraction. Baka masira yung unit, sayang. No? Kasi meron ng 12 kg. Sa 12 kg pa lang masosolve ka na eh. Yan. Kaya pag-isipan niyo yan. Believe me and you will thank me later. Disregard what I'm saying. I will laugh at you later. Kasi hindi ka sumunod sa akin eh. Sinabi ko na huwag gagamitan. Ginamitan mo pa rin. Nasira. Diba? Okay? So, may silicone oil na. Meron na ring oil, magagas na tayo. Sabi ko nga, sabi ng maker, pwede raw sa 14 kg. Ang sabi ni Big Man, 12 kg lang. Sa 12 kg pa lang solve na tayo. Upside down, then press down. 1, 2, upgraded na unit, kaya 2 seconds lang. Pag yung unit hindi upgraded, pag yung unit hindi mo sa Big Man binili, magagas ka 5 seconds. Pero pag sa Big Man, dahil sa Big Man mo binili, 2 seconds. Yung 2 seconds na ginagas ng Big Man, capable of 50, 60, 70 rounds. Kaya, sulit na sulit ka, achieve mo yung pagiging malakas ng unit, pero matipid sa consumption ng gas. Okay? May gas na, maglalagay tayo ng bala. Gagamitin natin bala is 0.30 grams. Di ba, bakit 0.30 grams? Hindi ba sobrang lakas nun? 0.30 grams kasi malakas talaga yung unit. Pag ginamitan natin ito ng 0.20 and 0.25, liliko lang magwawabol. Okay? Pero kung yung unit hindi nyo binili kay Big Man, yung unit binili nyo sa iba, malamang sa malamang hindi naka-upgrade yon. Pwede mong gamitan ng 0.20 yon. Okay? Pero dahil malakas na to, kailangan mabigat din na bala. Hatak, put your right thumb here, dito ilalagay yung bala. Okay? Pump lang po. Maximum rounds, dahil dual stock magazine to, 27. Pero ang allowed lang is between 20 to 23 para yung unit mo hindi masiraan ng magazine spring. Okay? May bungi, ikalugin lang. Okay? Para umalign yung bala. Okay? The Godfather 6.0. Okay? Go. Okay mga airsoft, this is the Godfather 6.0. Full upgrade. Ay! Ulit. Okay, go. Okay mga airsoft, this is the Godfather 6.0. Semi-upgrade version. Pasok.
Basta. Ready to fire. Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Sarap. Tapos dami pa tirang hangin. O, di ba? Isang kapa. Ayan, pasingawin natin. O, di ba? Kita nyo ha? Pinutok natin, ginasan natin 2 seconds lang. Kita nyo yung natirang hangin. Parang walang nabawas, di ba? Unit po ng ating Airsoft, Mike Pascual of Rojas City Capiz. Okay mga Airsoft, mamaya kita-kita tayo. Caloocan City, Monumento, may delivery po tayo. Samahan nyo ako sa aking biyahe. Good afternoon, Sir Idol. Ano pinakamalakas sa pistol? Paplex naman, Renster, babies. Nood po kayo ng mga vlog. Hindi po flexing to. Hindi po to bra, hindi panty, hindi rubber shoes, hindi bag. Dito po walang flexing kasi yung unit maluluma. Okay? Hindi namin pwedeng i-live, i-demo kung hindi naman order. Itong nila-live ko, dinedemo ko, hindi po flexing to. Vlogging to ng unit na kinuha ng mga Airsoft. Okay? Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.